Magandang umaga po sa inyo lahat. Lunes sa 8 ng Enero. Bago ho tayo magumpisa ng ating investigahan base sa mga sumbong na inilalapit sa atin, umpisahan po muna natin pasalamatan ho yung aming mga public service partners. Kung hindi po sa kanila, hindi po tayo maging kalawak ng serbisyo na ating ginagawa dahil sila po'y partners natin. Kilalanin kung sino po sila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa inyong mga reklamo at sumbong, kami po'y bukas sa aming Action Center mula alas 8 ng umaga. Maaga pa lang po, marami na pong pila, no? Hanggang alas 2 lang po kami ng hapon. Kami nga po'y dito, sinisika po namin na yan. Kaninang umaga pa po yan, pero dumami na po, nagdoble na yan. So, ito pong ating mga hinahawakan na sumbong, kami po'y nagpapasalamat po doon sa mga taong lumalapit po sa atin. Isa-isa, kami humihingi rin ng pasensya kasi mahigpit po yung ating security sa Ritual Center. Ang ayaw po namin, pakalat-kalat po yung mga nagsusumbong sa labas. Baka magalit yung ibang mga karating establishmento po natin. Hindi po namin makayanan na nakapila at binibilad sa araw, kaya kaninang umaga po yan. Ngayon, dumami na po, Sus Mario Josep. Halos 100, mahigit na po 100 na mga complainant na inasikaso po ng Bitag Action Center. Karamihan po yung grupo ng mga basurero at mga merchandisers. Kaya't nakikita niyo po, ito po yung mga tao na yan. So, lahat po yan. Iba nasa itaas, sa labas pa rin yung iba. Hindi po namin agad magpagkasya, ipasok sila. So, nililinaw po namin, anumang problema, reklamo, sumbong, binibigyan ng agarang aksyon at solusyon. 80% sa solusyon. At yung mga sumbong, 20% lamang, nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak po, ano? Pagdating po sa tulong namin. Ito po yung serbisyong naiba. Hindi po kami serbisyong politiko. Ang serbisyo po namin ay sa taong bayan. Bilang Fourth Estate, may tatak, tulong at serbisyo, tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Mga garbage collector, sumugod sa bitag. Buong araw nagtrabaho, 150 pesos lang ang sahod. Bahay na 6 na taon ng bayad, wala pa ring titulo. Developer na Pro Friends, may problema sa BIR? Pobreng nanay, nagluluksa sa pagkamatay ng anak. Landlord, inilabas ang gamit sa bahay. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Linawin po natin, una sa lahat, kaninang umaga pa po ito, ang dami na po nila. Alos mag-iisang daan na po yung mga grupo rito sa, ito yung lumapit sa atin. Yung mga, ayan, nakita nyo sa baba, lumapit na po ako para makausap po sila. Iba po yung sa baba, iba po dito sa itaas. So para masiguro at makausap po sila. Ano pong pinag-uusapan kanina riyan? Hindi ko po gustong ginagamit po nitong kanilang contractor na basura yung salitang volunteer. Pag sinabi natin salitang volunteer, ibig sabihin voluntaryo ang serbisyo mo, walang bayad. Anumang mga serbisyong voluntaryo tulad sa loob ng simbahan, sa loob pag may sakuna, tulong-tulong, parang bayanihan po yan, wala kang sweldo. So, hindi po maganda pakinggan ang salitang volunteer. Ito po mga nakikita po natin ngayon, sila po mga basurero po sila. Ang ginamit mong terminolohiya, volunteer, para po walang palag kasi pag volunteer, binigyan ka ng trabaho, gusto mo pa ng sweldo. Kaya parang lumalabas malaking utang na loob nitong mga basurero sa mga kontratista, sa kanilang amo na binigyan sila ng trabaho at kahit na papano yung 4 na oras na 5 oras na binubuo 150 pesos. 150 pesos! Tandaan yan.
5 oras para makakuha ka ng 450 pesos. 15 oras ang bubunuin mo, 3 biyahe, yung iba 2 biyahe lang, so 300 piso lang. Ang minimum wage mga boss sa isang araw, kung titingnan po natin, 620 pesos sa Metro Manila. Ngayon, bakit po ginamit ang volunteer? Ang volunteer kasi parang voluntaryo lang kami. O abutan mo lang kami, okay na. So wala nang palag. So ganun po siguro ang gustong palabasan nitong International Solid Waste Management Integrated Management Specialists Incorporated or iSWIMS, na sila po'y nakakontrata po sa Quezon City. Ayon po sa iSWIMS, ito po, volunteer lang daw ang mga garbage collector. Kaya ganun kababa ang bayad. Kaya ganun na lang kung pagsamantalahan. Ganun na lang kung sasabihin, yurakan, abusuhin. Ganun na lang lokohin sa pamamagitan ng terminolohiya para makalusot sila sa technical na salita, para makalusot sa labor, bastos. Ngayon, nagagalit ba ako? Hindi, buisit. Ang mga taong ito, babad sa panganib. Sila po'y nakababad, exposed po sila sa panganib, mga elementong maaring ito'y dala nila, mauwi sa kanilang pamilya. Ito'y mga bagay, nakikita mo, mikrobyo. Kasi hindi po sila binibigyan ng mga gadget. Mabuti pa nga ito. Paano lang yung isa, nakikita mo, marami pa po ito. Ganito kagarapal. Kung minsan nakikita po natin itong mga basurero, parang ang tingin na natin, kabahagi na sila ng basura, kaya hindi na tao, basura na rin ang tingin, kaya pasweldo, basura din. Kapag may kontrata, unang nakikinabang, Jesus Maria Josep, kung sino man yung nagpasok niyan sa sinasabing lokal na pamahalaan, pagkatapos kinakawawa itong mga pobreng mahihirap na manggagawa tulad dito mga basurerong lumapit sa bitag. Ako po si Ben Tulfo. Iba po ang atake namin. Kapag malit na tao, walang boses, mahina, walang kalaban-laban, tumatayo po kami. Haharapin po namin. Mas maganda siguro. Anong Biyernes pa, mainit pong ulo ko. Kaninang umaga, ginawa ko na po ito. Kung nakikinig man kayo, iSWIM, binibigyan namin kayo ng pagkakataon marinigin yung panig. Kung kayo sa City Hall ng Quezon City, nanunood, abay importante, tumawag na rin kayo sa amin dito dahil bibigyan namin kayo ng patas at parehas na pamamahayag para makita muna natin dito. Hindi pwedeng ang pananamantala at panloloko o di na pang-aabuso dito sa maliit na tao. Kaya detalye lang sumbong panoorin. Kaya po kami nandito sa Bitag dahil gusto lang po namin humingi ng tulong kay Sir Ben para po maisaayos yung kumpanya na pinagtatrabahuhan po namin. Gawa po ng yung oras po namin sobra-sobra sa trabaho. Papasok po ng alas 5 ng umaga, uuwi po sila mga 10 or 11 na po ng gabi. Nakakadalawang biyahe lang sila. Ang biyahe po nila ma'am ay 150 lang per biyahe. Kahit po kausapin mo sila, talagang hindi po nila talaga papayagan yung kanilang gustong mangyari dyan sa pag-ooperate niya sa kumpanya. Hindi po talaga, kasi po ginagawa po kami mga voluntary po. Wala daw po kaming power dyan sa kanilang kumpanya. Katulad nga po na sinabi ng mga kasamahan namin, 2 biyahe lang inaabot ng 11 to 12 ng gabi. Tapos inaabot pa po kami ng ulan. Minsan mumurahin pa kami ng mga nakakataas na bakit ganun ang nangyayari sa amin. Kasi minsan po, pag ayaw na namin bumiyahe, inoobliga pa po kami na pabiyahihin, tapos sasabihin nila ibaban kami sa loob ng kumpanya. Mahirap ma'am para sa amin. Kasi nagkakasakit po kami dyan, inabot po kami ng trangkaso. Marami na pong namamatay ng mga kasamahan namin na hindi nila ginagawa ng paraan. Sa tingin po namin, binabaliwala kami. Kasi sa baba po ng sahod namin, hindi po sapat na makabuhay ng pamilya yon. Sir Ben, humihingi po kami ng tulong para sa aming mga manggagawa na maliit na kung maaari lang naman po sana mataasan ang sahod namin. Sa iyo, ikaw, nakakadalawang biyahe ka, magkano tinatanggap ninyo? Sir, per biyahe po, 150 lang po ang isang biyahe. 150 pesos? Opo. Yan. And magkano, sino ang pinakamababang sweldo sa inyo sa araw? Magkano? Magkano? Yan. Pinagsasamantalahan kayo, inaabuso kayo, inaapi kayo. Napakalaki po ng drug na sinampahan kong 250 lang. Ang nanamantala yung kumpanya niyo. Ang kumpanya na yung titirahin ko. Inabuso ka ba? O hindi? Inabuso, sir. Niloko ka ba o hindi? Niloloko, sir. Pinagsamantalahan ka ba o hindi? Nagsamantalahan po. Tama lang, pumunta kayo sa akin. Bibitagin ko. Hindi kami balita, hindi kami tagapagbalita. Tagapaglantad kami ng pang-aabuso.
Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Habang ini-air natin ang reklamo ito, may grupo po ng bitag ngayon, tinatawagan po yung sinasabing iSwims o yung sinasabing kumpanya ay may hawak ng kontratang ito. Ngayon, makakasama natin sa studio mga nagre-reklamong garbage collector. Magandang umaga sa inyo mga boss. Gandang umaga, Sir Ben. Okay, kumusta naman kayo? Hindi po okay, sir. Bakit? Kumain na ba kayo ng inyong pang almusal? Maaga pa kayo kanina, nakita ko na. Kumain na, sir. Okay, so hindi pa ka nakakain ng tanghalian? Opo. Okay, sige. Ikaw ba si Eduardo? Ako po. Si Eduardo. Sino yung susunod? Si Maylene? Ikaw si Maylene. Si Alexander ba? Alexander. Olvido. Sino si Prudencio? Ikaw si Prudencio. Okay, sige. Meron kayo mga kasama sa baba na una ko nung Biyernes, kaya ako medyo naawa sa inyo sa dahilan na kasi ng Biyernes hapon na tayo nag-uusap. Huli na nang nakita ko ng mga alas 3, alas 4 na Biyernes pa. Kaya pinangako ko sa inyo ngayong Lunes, ayusin natin ang reklamo nyo. Awang-awa ako sa inyo that time. Okay? So, ngayon nandito na kayo. Mga halos 100 na kayo dyan sa baba. Sa grupo nyo pa lang. Tama? Okay, sige. Etong bagay na ginagamit terminolohiyang para tawag sa inyo mga basurero, mga volunteer. Tama? Opo. Ano ba? Volunteer. Alam niyo ba ibig sabihin ng volunteer? Ikaw, volunteer? Manggagawa po na nagtatrabaho kayo nang hindi binabayaran. Iyon, ang volunteer ay manggagawa sa loob ng sinasabing simbahan. Kung kayo kaarib ng simbahan, may volunteer doon. Or pag may sakuna sa isang barangay, bayanihan, tulong-tulong. Okay? Hindi naman kaya, volunteer sa ikaunlad ng sinasabing lugar, volunteer para naman pangalagaan ang inyong lugar. Pero wala akong makuhang volunteer, salitang volunteer sa mga taong nagsiservisyo na kinakailangan mo bayaran. Ginamit ang salitang volunteer para kayo'y mabarat. Ginamit ang salitang volunteer kasi alam nila ang volunteer, kung ano lang iaabot sa inyo, tatanggapin nyo lang. Walang pinagbabasihan na ang tawag ay minimum wage. Nandito kayo sa Metro Manila, sa Lungsod, Quezon kayo. Nasa NCR kayo, 620 pesos ang isang arawan. Ngayon, dito sa parting to, gusto ko lang sabihin sa inyo, para lahat maging malinaw sa mga nanunood, Luzon, Visayas at Mindanao. At kung ito'y nakakaabot na ngayon sa lungsod ng Quezon, wala naman ako masamang tinapay dyan sa kanilang mga, kung sino man na nandyan ngayon sa loob ng Quezon City, kung ito'y nakakaabot, baka hindi nila alam at pinagagawa ng kontratista nila. Kaya itong habang nandito kayo ngayon, tinatawagan natin, itong International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated, nakahanda akong kausapin ng manager, abogado nila, sakaling natatakot sila. Pero ito na lang siguro, kasi nandito na kayo. Yung pinakamababang sahod sa inyo, magkano? 125 po. 125. Sa maliit na truck yun. Opo. Pag medyo maliit na truck, magkano? Yun po ang pinakamaliit namin, MDTS. Okay, so 125 yun. Opo. Susunod, yung malaki-laki ng konti, magkano yun? 150 po yun. So 125 sa isang hakot sa maliit na truck. So may 150. Ano yung susunod? MDTL po. Okay, gaano kalaki ng konti? Magkano sa pasahod per trip? Bawat 150 rin po. 150. Anong ba ang pinakamataas? Pinakamataas po, GCL. Okay, magkano per trip noon? 400 po. Magkano? 400. Yung pinakamataas GCL, 400. Ilang taong, ilang basurero, gaano kalaki yung sinasabing truck? Malaking-malaki. Malaki po, mga 2 tonelada po mahigit ng 2 karga. tonelada. Sa 2 tonelada, yung mga basurero doon, ilan? Bali 5 po kasama yung helper. 5 kasamang helper. Magkano ang bawat isa sa kanila? 400 pesos. Opo. Bawat biyahe, pinakamalaki, no? Okay, so iba-iba. 125 doon sa per biyahe, maliit na truck. Susunod, medyo malaki-laki ng konti, 150 pesos per trip. And then sinad 150 pesos per trip sa malaki, pinakamalaki, 2 tonelada, 400
pesos per trip. Sa bawat biyahe ninyo, bawat hakot ninyo, 4 o 5 oras nyo nagagawa. Tama? Opo. Para makadalawang hakot kayo, kinakailangan para makakuha kayo ng malaki-laki ng kailangan. Pag yung 125, kahit na 5 hakot ang gagawin mo rito eh. Kahit na 4 na hakot ang gagawin mo rito, wala ka pa rin sa minimum wage. Kasi kung titingnan mo, 125 times 4, di makikita mo rito. So 500 lang. So nakikita mo sa 125, 4 na hakot. So ibig sabihin sa 4 na hakot, sa isang hakot ninyo, hakutan, aabutin kayo ng 4 o 5 oras. Tama? Opo. So kung ganyan, 16 oras ng trabaho ninyo, tapos 500 lang. Patay na kayo noon. Anong oras kayo lahat nagigising para maghakot ng basura? Umpisang trabaho. Ano po, 4:30 po, minsan alas 4. Alas 4 ng umaga hahakot na kayo. Sa isang hakutan na yan, pagkatapos kinakailangan makalakad na kayo na medyo madilim-dilim pa. Opo. Okay. So, dadalhin niyo dun sa lugar na kung saan tatambak niyo yung basura, tama? Opo. Nakakailang hakot ka, ikaw? Ako po, marami na yung 3. So, nakakamagkano ka sa bawat isang biyahe, magkano? 450 lang po. Sa isang biyahe, 450. Opo, bali 3 biyahe na po. 3 biyahe. So, isang biyahe, 125. 150 po. Okay, 150 sa isang biyahe. So, 150 sa isang biyahe. Isang biyahe yun. Paroroonan doon, babalik ka, hakot ka ulit, 150, 450. Opo. Ilang oras mo binubuno ang bawat isang biyahe? 4 to 8 po. 4 to 8. So, ibig sabihin, kung 4 to 8, kumbaga, ibig sabihin, 4 hours, 16 hours ka nagtatrabaho. Kung minsan umaabot ka ng ilan? 18 oras? Meron po. Sa 18 oras, 400 lang kukunin mo? Araw-araw mo ginagawa to? Araw-araw po, sir. Kahit pagka po linggo, pag naisipan po nila na kulang po sila sa unit, maraming basura, pinapatakbo pa rin po kami. Pinagtatrabaho kayo? Opo. Volunteer yan. Dapat kusang loob lang yun. Kung kailan mo gusto magtrabaho, kung gusto mo pakuya-kuya-kuy, kung gusto mong patoma-toma lang yun, kung gusto mong papetex-petex lang yan, haya-hayahin na buhay, hindi ka pwedeng obligahin. Pero dahil dito, volunteer, tapos obligado kayo. Pag tinawagan kayo, anong mangyayari? Talaga mapipilitan ka, sir. Kasi ang sabi nila sa opisina, kapag hindi mo ito nabiyayan o natakbuhan, ibaban ka namin dito. Abay, binabantaan ka. Volunteer ba yun? Sa pilitan yun eh. Sa pilitan yun. Bastos mang ito eh. Kaya ako nagagalit. Hindi na volunteer yun. May panghalo. Ang volunteer, kusang loob, hindi mo pwedeng pilitin. Kung hindi kaya ng katawan. Pero kung araw ng pahinga, hindi mo pwedeng pilitin. Pag sinabi, pag hindi mo hinakot to, wala ka na. Ban ka na namin. So, binantaan ka. Labag sa iyong kalooban, napipilitan ka na lang para mabuhay ka sa susunod. Wala ka nang hahakutin kahit nagkapiranggot lang ang sweldo mo. Pinagsasamantalaan ka, tinatakot ka pa nito mga hinayupak na to eh. Ganun naman po ang kadalasan lagi nila sinasabi sa amin. Ikaw naman, Alexander. Sigurado ko tamang spelling mo. Alexander, hindi. Alexander po. Alexander. Saan mo nakuha yung pangalan mo na yan? Parang hinugot mo sa tiyanjang ni Isabel sa ermita ng dekada 80. Okay, sige, diba? Magandang pangalan mo. Paglaki ko, gagayahin kita. Sige. Alexander, ano naman ang sayo? Tulad nga rin po na sinasabi ng kasama ko. Ganun din po. Kahit nga po na linggo, papatarbahuin ka. Kahit hindi mo na kaya, papatakbuhin ka para lang makabiyahe. Hindi lang sila maudlot sa biyahe. Pag hindi ka sumunod, ban Hindi ka? ban ka, sir. Hindi na volunteer yun. Para ka ng empleyadong hindi na volunteer yun. Ang volunteer, kusang loob. Kawang gawa. Bayanihan. Yun lang lagi Sa loob ng simbahan, kapag may sakuna. Kung sa lugar, gusto mong mag-volunteer, ayusin mo lang, ikagaganda. Pero pag medyo serbisyo na yun, hahakot ka ng basura. Sinong tarantadong tanga na ikaw maghahakot ng basura, volunteer? Hindi volunteer yun. Iyon ay serbisyo. Kaya kung ito nanonood sa ating International Solid Waste Integrated Management Specialist, mahihiya naman kayo sa balat ninyo. Kung nanonood sa atin ng Quezon City Hall, abay, tawagan ninyo yung mukhang hindi This is violation of human rights. Kasimple, ikaw naman, bossing, ikaw. Anong iyong sasabihin? Marami kayo, 100 kayo na. Nakausap ko kayo kanina. Siguro pakita po natin itong mga kaninang video namin, mga bossing. Ito po, bago ito,
10 minutes before area ko, ito na po, malaki po yan, marami po sila dyan, hindi na po namin pinakit dito. So, kinakausap ko sila para nagkakaintindihan. Yun dong sinasabi, pinakikita ko lang po, nandito po sila ngayon. So, hindi kami magkasya kasi dito po sa itaas, pag 200, marami po. So, isang grupo lang po yan. Kung nanonood po sa ating Quezon City at sa city admin ninyo, kung sino man city legal ninyo, pakisuri nga ng itong kontrata ninyo dito. Baka masira tayo rito. Ako, taga Quezon City ako eh. Mahal kong lungsod ko. Pero pagdating naman dito, pag nakita natin mga basurero naglilinis, ito'y sila'y mahakot ng basura, pagkatapos tatuhin natin ng parang ganito na lang. Ibang usapan to. Parang pinipilit nyo, volunteer, tapos babantaan ninyo kapag medyo pagod na, hindi na makayanan, kahit linggo tatawagin nyo, kapag hindi sumunod, sasabihin nyo, matatanggal kayo, ang kakapal na mukha ninyo. Ikaw naman, bossing, anong sasabihin nyo? Sige. Sana po, Sir Ben, sana po matulungan po kami sa aming hinihiling po na sana po ay ilagay naman po naman sa ayos yung pagpapasildo. Gusto nyo lang makakuha ng minimum sa kahakutan kasi katumbas noon, or gusto mong sabihin kahit man lang 300 pesos, 300 makadalawang biyahe, at least kung dalawang biyahe, sobra-sobra, 10 oras na yun. Opo. Maintindihan ko pa, minimum na 620 pesos. At least 600, minimum. Ang hirap kayo ng trabaho ninyo. Hahakot kayo ng basura, nasisinghot, wala kayong mga gadget, pagkatapos ganun lang. At ang gusto mo humiling ng tamang pasahod. Paano pag nagkasakit kayo? Balita ko kanina, sabi ninyo may nagkakasakit, namamatay na lang. Anong nangyayari doon? Bakit sila nangamatay? Minsan po kasi naliliptos. Hindi po sila nag-i-issue ng bota sa mga palero. Pinapriority po. Leptospirosis. Opo. Pinapriority po nilang bigyan ng mga bota yung mga helper at driver lang. Wala bang medyo doon, lupus? O doon sa sugat? O ano? Wala naman? Yung katulad po nung nakaraang taon, namatay na po nga po yung kasama ko dahil sa leptos. Sa daga? Opo. Wala kayong mga botas? Wala pong isyong bota sa amin eh. Wala talaga. Priority po nila, helper driver lang. Kahit mga kapote. Kayo, ano naman kayo? Wala po. Hindi po nila kami pinapansin. Tagahagot lang kayo? Opo. So wala kayong bota, wala kayong kapote. Pag umulan, basa kayo, ganyan lang suot nyo. Opo, magkakaroon lang po kami ng kapote, sariling bili namin. So bibilhin nyo pa? Opo. Pero sa issue po ng opisina, ang meron, driver lang po. Pag nagkasakit, karamihan, ilang namatay sa inyo dyan sa iSwim? Marami na, sir. Mga leptos, minsan na ano po yung namamagay yung mga kamay, nai-stick. Dahil lang po dyan sa wala kaming gloves, wala silang issue. Wala rin kapoting issue. Yung iba, natitetano? Opo. Nagkakasakit dahil leptos, sa talaga to. Pagkatapos, walang bota, walang gloves, wala daw ini-issue na kapote man lang, mapabilhan ng pambihira ng mga kontratista. Sana naman ang City Hall na lang, magbigay na lang ng kapote sa inyo. Kaano ba naman yung kapote na yan, Jesus Marios, hindi naman mababawasan pagagandang lalaki at mga magagandang babae kayo dyan sa Quezon City Hall. Medyo out of naman, nagsiservisyo to, tapos sabi, volunteer. Kung magbo-volunteer, alagaan, pero hindi ako naniniwala volunteer kayo. Pag volunteer kasi, naniningil. Ikaw naman, Mrs., ano naman ang problema mo? Po, taga-Walis. Walis ka. Sweeper po. Diyan din po sa swim. So, kumusta naman ang trabaho mo? Magkano? Tumigil na po ako, Sir Ben, kasi hindi ko din kaya yung oras nila. Anong oras mo? Oo, diretso din po hanggang alas 8 ganun. Alright, sige. So, gusto mong kasi ganito na, Okay, sige. Ang iba sa inyo, pumunta na ng labor. Yung ibang grupo po. Ibang grupo. Bakit ako napili ninyo puntahan dito sa aking tanggapan, dito sa Timog, kung saan ang headquarters ng Bitag? Ano ang nakita ninyo at bakit naisip ninyong pumunta? Hindi. Sir, ako po ang nag-guide sa nila dito kasi lagi po akong nanonood sa YouTube, sa Facebook po. Lagi-lagi po akong nakamonitor po sa inyo eh. Kaya sabi ko, dito tayo pupunta para matulungan tayo ni Sir Ben. Okay, so ginaid mo sila. So ngayon, hindi ba kayo hinahanap ngayon ng inyong kumpanya? Wala bang kaninang umaga, hindi kayo pumasok? Hindi po. Halos ang mga kasamahan po namin, nasa taas na po ng garahe namin kasi nakasarado na po ata yung
gate doon. Ang dami nga daw pong pulis. Nakasarado ng gate, marami ng pulis. Sir, tinago na po yung mga... Tinago na po yung mga unit nila na dinala nila ngayon sa motor pool. Bakit tinago ang mga unit nila? Anong dahilan? Bakit nakaw ba yung mga unit nila? Eh siguro po, hindi naman po nila itatago kung wala silang anomalya na ginagawa sa loob ng opisina. Bakit tinago yung... Paano ngayon? Mangamoy ngayon ng Quezon City, hindi kaya? Mabaho ngayon Quezon City, walang mga basurero. Pero bumibiyahe rin po sila na siguro po, doon sila kumukuha ng mga palero galing Montalban. Doon Sa daw Montalban? Po, doon po sila po. Kayo mga residente ng Quezon City, mga taga Quezon City, hindi kayo, yung mga taga Montalban ngayon naghahakot ng basura? Opo, yung mga mangangalay po nila. Ano yung mga ngalay? Yung nangangalakal po. O sila ngayon nanghahakot? Opo. Ano ba ang dahilan kung bakit? Kayo ba'y nakipag-uusap sa inyong International Solid Waste Integrated Management Specialist na para sabihin mga boss, pwede bang makiusap sa inyo nung Pasko? Ano ba? Masaya bang Pasko niyo? Malungkot? Malungkot, sir. Bakit naman? Kasi hindi po namin makausap yung pinakapataas ng nila. Anong pangalan? Pinakamataas nila? Andrea po. Andrea? Ano apelyido? May apelyido? Alok po. Andrea Alok. Andrea Vallejos Alok. So, si Andrea Andrea Halok, manager ba to? Operation manager po. Kinausap niyo ba lakihan mo nga si Andrea, okay, para makita. Si Andrea, nakausap niyo ba to? Opo, Hindi. sir. Kausap namin yan, sir. Sige, ikaw muna. Kailan mo nakausap? Ganun po, yung sinabanggit niya nga po na... Hindi, kailan mo nakausap to? Ang ganda ng ngiti nito. Mukhang ngiting tagumpay eh. Tagumpay sa pang-aabuso sa inyo. Kung titingnan ko, kung totoo ang sinasabi nyo. Andrea, at tinatawagan ka ngayon. So, anong sinabi ni Andrea sa inyo? Kami po kasi lahat, sir, nakausap niya lahat. No? Opo. Lahat kayo nakausap. Opo, Kailan kayo nag-usap-usap ni Yun nga Andrea? po, sir, natungkol nga po sa mga pataas na sahod at saka sa mga beneficiary, sir. Tsaka... Ang gusto niya lang sahod ninyo ay ma-minimum. Opo, yun lang po. Puro lang po sila kasi pangako, sir. Yun lang Anong po. sinabing unang pangako? Anong Oo daw pinangako? po. Oo, Oo daw, magmi-minimum. Kailan to? Kailan yun ang huling nakausap si Andrea? Nakaraang taon, sir, mga year 2001, sir. 2001? 2021, sir. 2021? Pandemic pa. Opo. Ning last year, kinausap niya ba si Ganun din uli, sir. Lahat kami, sir. Anong sinasabi ni Andrea? Oo ba daw po, tataas daw po yung sahod. Tataas ang sahod pero hindi. Pero wala pa rin po. So, Marami silang hiningi, sir, na requirements. Tulad? Tulad ng barangay clearance. Police Police clearance. bakit hindi niyo bigyan ng barangay? Binigyan namin, sir. Meron na, sir. So, nagpasa kayo ng barangay clearance, police clearance. Anong nangyari? Wala rin, sir. Wala rin din. Hindi rin po na... Kailan niyo pinasa yan? 2,000 naman yun, sir. 2000? Tagal na. 2020. Ilang taong ka na nagtatrabaho? 2020, sir. Sige, ilang taong ka na nagtatrabaho dito sa International Swims? 4 years na, sir. 4 years? Opo. Volunteer lang yan? Opo, sir. Ganun lang sahod, Ganun 125 lang po. pesos? Opo. May 13th month kayo? Wala. Wala Okay, po, sir. ikaw naman, boss, kayo. Ako naman po sir, abot na rin po ako nga 4 na taon po sa kanila. Ngayon nga po, ang gusto namin nga mabigyan man lang kami ng 13 month na maganda. So ngayon po, ang binibigay lang po, halimbawa sa maliit pong truck, bibigay lang po sa iyo. Mga 4,000 lang po. O kaya wala pa, may 2,000, 3,000. Ano yung 4,000? Yung sa 30 month daw po nila. Para sa amin daw po. 13th month ba yun? Parang incentive, sir. Sabi Incentive nung lang. nako, Hindi 13th month yun. Incentive daw po. Konsiderasyon. Incentive. Ganun lang po sir. Masaya ka na doon? Parang ganun lang po sir. Kaya wala pa akong magagawa. Talagang ganyan na ang patakaran ng kumpanya Paano po. niyo pinagkakasya yung kita ninyo ng sobrang kayod? Paano niyo nabubuhay ang pamilya ninyo? Ako, sir, tumutulong ako, sir. Nagtitinda ako, naglalako ako, sir, ng mga ulam na luto. Okay, sige, ikaw okay ka. Ikaw muna, ikaw ang kinakausap. Mrs., huwag ka muna magsalita, hindi ka naman basurero. Okay. Ano ka lang. Kaninong Mrs.? Mrs. mo to? Sino Mrs.? Mrs. ko po. Okay, sinong boss? Ikaw siya? Siya magsalita. Hayaan mo siya. Okay, relax ka lang dyan. Para kang si Commander Alibasbas. Sige. Okay. Ikaw, Commander. Ikaw si Alibasbas. O sige, sa pakita mo, ikaw si Commander Alibasbas. So,
Paano mo ilan bang anak ninyo? Sige, saan kayo nakatira? Sa Barangay Payatas po, sir. Kilala kayo ng barangay captain doon? Opo, kilala naman po. May rehistrado ko sa barangay Payatas? Opo. Kaya kinuha doon sa barangay Payatas kasi feeling nila, sanay kayo sa mga basura. Tama? Opo. Alright. Alam din ng barangay chairman nandoon kayo nakatira, mga kagawad? Opo, alam po. Matagal na kayo nakatira sa Payatas? Siguro po mga abot na po yung siguro mga 15 years na po. 15 years. Okay. Paano niyo nabubuhay ang pamilya ninyo? Ako yung magtatanong lang. Kung sakaling hindi maganda ang dating ng tanong ko, sabihin mo, sir, ayaw ko nang sagutin ang tanong mo. Inaalam ko lang kung anong hirap ninyo sa ibaba. Kaya ako nagtatatanong. Hindi naman dahil gusto kong chismoso ako, hindi naman ako kapareho ni James. Mahaba, may pagkamarites o si Raul. Iba-iba ako. Sige, kwento mo sa akin. Paano kayo nabubuhay? Sir, medyo talaga tipid-tipid na lang po ang ginagawa. Halimbawa po, may kita po ako sa isang araw. Minsan po 200 lang po. Pambili po ng bigas, ulam. Yan lang po yung tipid-tipid na lang po yung ginagawa namin para naman po maikuha namin ang pamilya ko. Paano pag nagkakasakit kayo? Saan kayo pumupunta? Sir, yan po yung hindi ko nga po maano kasi pag minsan nagkakasakit po ako, wala akong trabaho. Buti no, ang asawa ko medyo sumusuporta naman. Tinda naman po siya ng mga gulay-gulay. Yan po ang kuhan. Okay, sige. Alright, sige. Ikaw naman, Alexander, saan ka nakatira? Barangay Payatas din po. So, kumusta? May asawa ka? Meron po. Paano mo nabubuhay pamilya mo? Sir, dahil nga sa mga mga konting kalakal namin, sir. Anong kalakal? Opo. Yung mga tulad ng mga plastic, mineral po. Kinukuha niyo na yun? Kinukuha na po yun. Pangdagdag? Pangdagdag po, pangkain. Yun lang po. Pero hindi rin talaga sapat, sir, na sa pang-araw-araw na kinikita. Ngayon po sinabi ni Kuya, 200 pesos po. Kinikita namin bawat isang biyahe. Ilan ang anak mo? 2 po. So, kulang yung misis mo nagtatrabaho? Ano lang po, minsan po nagtitinda sila ng nanay niya dyan sa alabas, mga kwek-kwek, ganun po. Kumusta naman? Pagkakasya mo, Pagkakasya kinakapos naman ka? po. Natatawid mo naman? Natatawid ko naman po, kahit pa paano. Paano yung mga anak mo nag-aaral? Nag-aaral po. Saan sila nag-aaral? Diyan din po sa Barangay Payatas, sir. Okay. Paano pag nagkasakit yung mga anak mo? Yun, sir, talagang pinag-aano lang namin kung meron kaming kaunting may natadala na mga tulad ng mga appliances, sir, yun. Binibenta na lang namin na Yung mga appliances ninyo? na galing sa basura, sir. Binibenta niyo? Opo. Pangdagdag? Pandagdag, sir. Kung nagkasakit yung isang miyembro ng pamilya ninyo, saan yung dinadala? Hihingi na lang po ng mga tulong sa mga kamag-anak, sir. Alam ba ng barangay kung sakaling na nakikita ba ito ng City Hall na may mga basurero na taga City Hall? Kaninong distrito yung Payatas? Anong district yung Payatas? Distrito, sir. Bay, distrito. Parang katunog ng pangalan ko yung distrito. Di kaya? Meron dun, sir. Ha? Hindi, sir. Meron po. Anong katunog? Katunog na apelyido. Anong apelido? Bitag? Kami po, bitag talaga kami. Okay, so, sige. Ikaw naman, paano pag dikit mo yung ano mo? Kumusta ka naman? Ilang taon na kayo? Mawalang galang lang. 43 po. Okay, kumusta naman? May pamilya ka? Meron po. Ilan ang anak mo? Wala po. Matandang binata ka? Hindi po, may kalibin lang po. Kalibin. So, hindi ka naman, may kalibing ka lang, di wala kang anak, di... Opo. Okay, parang buhay binata. Okay lang. Opo. Kaya pala medyo nakangisi ka, ngiting tagumpay ka rin, ha? O ngiting, medyo may nagmamahal. Opo. Okay ka naman. Ay, parang medyo bata-bata ka pa. So, okay, anyway, yung ibang mga kasama ninyo, naawa ko, may isang pilay dyan sa baba, eh. Nahulog sa truck. Ano daw nangyari? Kasi sa sobrang dami, hindi tayo magkakasya rito, eh. Ano kasi po yun, parang may ginagawa po siya sa taas. Oo.
May inaasikaso daw po ng mga kalakal. Yung nag-outbalance daw po yung paa niya. Tapos Nalaglag siya dun. Nahulog siya sa may sidecar po ata yun. Tapos tumama yung paa niya doon. Nilapit niya yata po dito sa kumpanya namin. Hindi ko lang namin po alam kung magkano ang Okay. napag-usapan nila. Tinawagan ng BITAG ang International Solid Waste Management Integrated Management International Solid Waste Integrated Management Specialist. Ang haba ng pangalan ninyo pero wala namang kayong binatbat. Ayon sa HR, Human Resources, hindi raw mga regular na empleyado, mga garbage collector at sila ay volunteer. Yung nga sinasabi ko, dik ko sa kokote mo to eh. Kaya ninyo sinasabing volunteer, hindi na pinag-uusapan kung regular o hindi. Importante rito yung sinasabing pasahod ninyo makatao. Mga sangkaterbang mga pulpul pala kayo eh. Ang tanging binibigay allowance lang daw. Bakit hindi? Totoo ba ito sinasabi? Allowance lang, volunteer. Hindi ba ang volunteer? Kaya naman kayo, para ito yung sinasabing maka-escape po kayo sa inyong mga pananamantala, gagawin yung salitang volunteer, pagkatapos allowance, kahit na allowance naman ibigay nyo, allowance na makatao, kasi pinagtatrabaho nyo, volunteer nga, pero obligado magtrabaho ng 4 at 5 oras. At magkano kikitain? 125 pesos ang kakapal na mukha nyo. Mas maganda raw ang legal nila makausap ni BITAG. Matagal ko nang ibigay nyo sa akin ang abogadong di kampanilya nga ninyo. Kasalukuyan, wala pa rin daw contact number ibigay. Natatakot lang kayo. Ayaw ibigay ng staff ang number ng kalang abogado. Abogado ninyo na bahagang buntot. Harap nyo sa akin. Gusto nyo, sa harapan pa tayo ng alkalde, tanggapan ni Joy Belmonte. Doon tayo mag-uusap eh. Buiset. Maglabas daw sila ng statement, lalabas kayo dahil napabitag na kayo. Hindi ba? Wala naman kayo, checkmate kayo eh. Sige, paano nyo sasagutin ngayon to? Unang-una, sasabihin ko sa iyo, lakita si Andrea. Yung tatatsak ko sa HR. Andrea, lakayan na ito dito. Lakihan. Andrea, makinig ka. Ito, pinangakuan mo ng pinangakuan mo. Iba yung sinasabi mo, ibang sinasabi ng HR. Ikaw, pangako ka ng pangako. Pero wala ka naman nasasabi simulan 2000 pa. Tuwirin ko, manager ng International Swims, kung sino man tong sinasabi ninyong HR ninyo. Okay. Kung totoo man ang HR ninyo, nagsasabi niyan, isa pa ring ewan. Ito naman ang anak ng may-ari, si Kenneth Sundil. Bay Kenneth, mukhang nakangiting tagumpay ito ha. Ay, bakit ba ang gaganda ng ngiti nila? Yung ngiti nitong si Andrea. Patingin. Labas ang ipin. Close-up smile. Okay, naman na. Isa naman. Colgate smile. Ay, samantala. Ako naman. Tikita mo sa akin. Ako naman. Close-up. Anong toothpaste? Close-up? Colgate? Happy. Kinig kayo Kenneth, anak na may-ari. Kung maaari, Kung maaari, dahil anak ka na may-ari. Pay attention to these people. Tandaan nyo na bubuhay ang inyong korporasyon o kumpanya dahil sa mga tao. Pag wala kayong mga tao, walang magsiservisyo sa inyo. Ang problema ninyo, hindi makatao ang inyong pasahod. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung anong tama o mali dahil ang tama o mali, wag na nating pagbasihan base doon sa Department of Labor. Wag na natin pagbasihan natin sa salita ng Diyos na ayusin mo ang kapwa mo, wag mong lolokohin. Kung tayo tinuruan ng ating mga magulang, alam na natin kung anong tama o mali. Alam natin mali kapag medyo pinagsamantalahan natin ang kapwa natin. Pananamantala ito para sa akin. Hindi karangalan na sasabihin ninyo na parang volunteer yan, pagkatas allowance lang. So, lahat na lang siguro gagawin ninyong ganyan. Dapat standardize muna ninyo para naman hindi nabababoy ang basura ng Quezon City. Kung sakaling kayo ay kumuha ng kontrata sa Quezon City, ako'y mananawagan sa Quezon City at legal ng Quezon City, kung sino man admin ng Quezon City, pakisilip lang ng kontratang ito. Kasi nakaabot na rito, baka magkaroon ng backlash to. Binigyan namin kayo ng pagkakataon, ayaw yung sumagot. Ngayon, inantay namin ang kasagutan ng inyong abogado. Ikaw naman, Kenneth, kung meron kang yag balls, hindi ka naman kita magsalita ka lang. Total, mukha ka namang edukado. Kaya mo naman siguro yung pagtanggol ng sarili mo. At hindi naman ikaw ang narereklamo nila. Speak up for what is right.
Yun lang gusto ko. Magsalita ka lang kung ano yung kinakailang linawin mo. Hindi ko naman kayo hinahambalos. Inahambalos ko yung sinasabing gawain ninyo, hindi pagkatao ninyo. Tandaan, iba yung gawain, iba yung pagkatao. Buisit ako sa mga gawain ninyo. Pero wala akong pakialam sa pagkatao ninyo. Kung minsan yung tao ay nasa pagmabuting asal sa loob ng pamilya, kaya dito sa ating lipunan mga boss, napakahalaga. Ang pamilya po ay unang-una kapareho nito yung mga pamilya, sinusuportan ang sarili nila. Kung minsan makaraos lang, pantawid gutom, lahat ginagawa. Mangungutang, magkasakit. So, bagkus, ganun pa rin sila, pero hindi mo makikita sila ay gumagawa ng masama, magnakaw. Bagkus, kung ano makikita nilang pwedeng ibenta. Pero maraming iba dyan, kapal na mukha, nangungurakot sa mga kontrata. Hindi pa nga, kumbaga, kung sino-sino man ang may hawak ditong kontrata, Kenneth, mabuti siguro, ibulong mo sa akin kung sinong binibigyan nyo ng komisyon dyan, kaya komisyon na bababoy, kaya ganito lang, barat yung sinasabing pasweldo ninyo. Yan ang tingin ko. Pero ngayon pa lang, binibigyan ka ng pagkakataon, binigyan ko ng pagkakataon, ayaw magsalita ng inyong HR. Ang HR ninyo mukhang, utak upo. Kalabasa. Bakit ko sinabi? Gawain pagsagot. Para bang, ano lang naman yan hindi naman regular yan. So ngayon, dahil hindi regular, irregular niyong tatratuhin ninyo, hindi makatao. Punyemas kayo. Sige, ilabas kito. Sige, may-ari. Diretso sa may-ari. May-ari. Sige. Okay, split screen. Manawagan kay kausapin yung boss. Sige. Sino ang una makiusap? Ikaw. Sige. Lahat kayo makiusap. Sige. Pakiusapan nyo na maayos. Huwag respetuhin nyo, igalang nyo. Anak na may-ari yan. Okay? Para medyo sabihin na kayo kahit na medyo basurero, sabihin ng ganun, hampas lupa, kumakalkal ng basura, marunong kayong gumalang at magbigay ng galang sa tao at makiusap tayo. Huh? Alang-alang sa inyo to. Sige, pakiusapan yung boss nyo. Okay. Sir, nakikiusap ako sir sa inyo na sana po maawa naman po kayo sa tulad namin ng mga basurero. Humingi po kami ng konting pag-uunawa or pag-iintindi na kami po ay isang trabahador nyo po na kung tawagin nyo po ay po kami, volunteer. Sana naman po wag nyo naman po kami sabihan na volunteer. Okay, turing nyo po naman kami na mga trabahador nyo tunay. Isa pa po, sana po ilagay nyo po sa magandang pasahod naman po. At saka po sana po may kami. Kasi po nakakasakit po kami, kailangan po namin talaga sa na magkaroon ng benepisyo. Iyon lamang po. Oh, sige, sino pang gusto magsalita? Kay Alexander. Sir, Kenneth Sandel, sana po matulungan nyo po kami para masolusyonan na po yung problema. Hindi lang po sa amin, para sa lahat ng mga kasamahan namin, sir. Kasi matagal na po talagang kaming noong inaano ng mismong kumpanya niya, sir. Hindi ako Sige, wag mo ituloy. Kung hindi mo na kaya magsalita. Okay, sige. Nagiging emotional ka na. Ikaw naman, boss. Sige. Sir Kenneth, sana naman po to pa rin yung sinabi ng operation manager na itaas na yung sahod, magkaroon na kami ng benefits. At sana huwag siyang tumalikod sa obligasyon na kapag na-aksidente kami, binabaliwala lang. Yun lang po. Okay. Ikaw naman, Mrs., kung gusto mo magsalita para doon sa iyong kabiyak. Sir Kenneth, ako po ay humihingi po sana ng... Alam niyo po kasi, Sir Kenneth, may sakit na po yung asawa ko, 4 years na po na naglilingkod po sa inyong kumpanya, sir. At ang gusto lang po niyang hiling sa ngayon, Sir Kenneth, kung nakikinig ka, sir, ay yung mabigyan ng yung serbisyo niya sa inyo ng 4 years. Na halimbawa, mabayaran siya, sir, kasi gusto na lang niyang tinda-tinda siya, magnegosyo. Hindi niya po kaya magbasura, sir. Diyan na po nakuha yung sakit niya. 4 years na po siya, sir. Sana maunawaan niyo po. Maraming salamat po, sir, kung nakikinig kayo, sir. Ma'am Andrea, kayo din po, ma'am. Nag-usap tayo dati. Si Andrea. Nag-usap po tayo, Ma'am Andrea. Hindi niyo po ako hindi niyo po ako in-entertain na mabuti. Inutusan niyo pa po ako, Ma'am Andrea, na pumunta ako sa 10th floor ng Annapolis Building ng swim. Niloko niyo pa po ako. Sabi niyo po ay intindihin ako. Tapos ayan po, prinangka-prangka po ako ng inyong HR. Na ang mga palero daw po ay walang aasahang tulong kahit na
may nangyaring aksidente, wala daw pong aasahan. Ang required daw po ninyo, ma'am, na makakatanggap ng tulong ng I-Swim po ay yung helper daw po at saka yung driver po. Yun lang po, ma'am. Sana nakikinig ka ngayon, ma'am. Salamat, Sir Ben. Okay, ganito na lang. Alam ko, masama ang loob ninyo. Iba, maging emotional na kayo. Sige, okay lang. Okay. Kung nanonood ngayon sa atin, si Kenneth Sundil, pakita muna natin, Kenneth. Okay, Kenneth. Respectfully, ako'y lumalapit sa iyo bilang si Bitag at may galang na para sabihin sa iyo, lumapit sa akin. Huwag naman sana sumama ang loob ninyo paglapit sa akin kasi ako talagang tagapagtanggol ng mga taong walang kaboses-boses, walang kalaban-laban, niyuyura ka ng karapatan at walang pwedeng puntahan kundi sa Bitag na ibang tulfo ako. Ako na lang bukod tanging matataenga ng taong bayan dahil ako'y nasa media fourth estate. Yung dalawang mahal kong kapatid ay mga nasa politiko o nakikinig man sa atin ang aking dalawang kapatid. Alam ko naman, magsisimpate yan. Kung sakaling nakikinig sa atin si Jingo Estrada, Senator Jingo Estrada, I want to come and visit you, Senator Jingo Estrada. And I know, pagdating sa human resources, pagdating sa labor, we have to talk about this para maintindihan mo at masilip mo to. Itong Annapolis ay nasa San Juan to building at yun dyan. At dati ito naman ay dyan ang inyong opisina. Kay ganda ng opisina ninyo sa San Juan, Annapolis building. Pero itong mga basurero ninyo nandyan lang sa Payatas. Hindi naman importante kung saan sila. Basta't importante na babayaran ng patas na parehas na pasahod. Hindi yung sahod na parang akala mo nanlilimos. Ganun lang ba kung tartatuhin ninyo? Pakita natin yung mayari. Ganun na lang ba kung tratuhin ninyo? Parang basura ang tingin ninyo. Mga tao to, may kaluluwa. Siguro naman, ganun din naman kayo. May kaluluwa rin at marunong maawa, umunawa, umintindi at para tumulong. Hindi tayo natatapos dito. Kapag kami pumasok na, nag-imbestiga na, matutuntun natin yung tanggapan, makikita natin kung saan dump site, masusundan namin ang kilos na galaw ninyo. Hindi nyo magugustuhan. Do not mess with Bitag. Iba kami. Kaya namin paikutin kahit sino. Kaya natin umabot dito kahit sa Senado para masilip kayo. Hindi ko na isama dito yung utol kong si Tul Rafi. Iba yun. Si Ben na lang to. Kaya kong pumunta ng Senado, dalhin tong problema na to. O, Senator Jingo, ikaw nakikinig ka. Okay? Let's have a meeting. O, dito ang gagawin natin. Abangan natin to. Ha? Okay? Opo, sir. Relax lang muna kayo. Huwag masyado madamdamin. Okay? Kakampi nyo ako. At dito, just parting to. Tama ang pinuntahan ninyo. Ha? Salamat po, sir. Relax lang kayo. Usap tayo mamaya. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak pagdating sa tulong. Iba po yung tatak namin. Tatak Bitag. Ako po si Ben Tulfo. Apelido ko Tulfo. Si Bitag po ako. Ito pong programa, pang-abuso baka mo. Pananamantala, panloloko. Huwag mag-atubiling. #ipabitag mo. Susunod. Bahay na 6 na taon ng bayad, wala pa rin titulo. Developer na Pro-Friends may problema sa BIR? Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Nag-iisang pambansang sumbungan, eto na po, ipabitag mo. Sinisiguro po namin na lagi man, gaano man ho kanipis hiwain or putulin ng isang bagay, dalawang banda lagi. Ang nagiging problema po natin, yung pagbibigay ho natin ng due process, marinig yung panig ng respondent or kino-complain, kung minsan ayaw po nilang gamitin yung kanilang karapatan na marinig, hindi po natin pwedeng pilitin. So, ganito po kami. Pagdating po, pag ang reklamo ay isang establishmento at buong galang naman natin tinatanggap. Kaya itong parting to, gusto lang po natin sabihin sa inyo na meron po kami mga investigators. Sa mga investigators po yan, ginagawa po namin ginagawa namin na talagang sigurado na yung pong mga sumbong na to na imbestigahan muna. Kaya aasa po ako roon sa sinasabi nating investigation ng ating investigator.
Para magkaroon po siguro kayo ng idea, ganito po kami sa aming Action Center. Meron po talaga kaming trained investigator to investigate para pagdating po sa atin, napaprocess na lang po. Ano? Kasama po natin ngayon ang nagre-reklamo. At the same time, in the meantime siguro, kasama rin natin yung staff po natin, isa sa investigator, si Chris Ann, ngayon dito sa parting to. Chris Ann, magandang umaga sa iyo. Okay, etong reklamo na to, maging maingat tayo. Ano? So, give me yung sinasabing a little update to summarize yung complaint para mahawakan natin maayos. Okay, go ahead. Bali sir, according po sa investigation, since October 2018 pa po, fully paid ang mag-asawang Datario po fully paid. sa isang duplex apartment po, worth 1.4 million po. And according po sa last follow-up po nila noong December 2023, ang sinasabi po sa kanila ng Pro-Friends, sa opisina po ng Pro-Friends ay nasa BIR pa raw po ang mga papeles at pinaprocess pa po ito, and according po sa last na sinabi po sa kanila ay magpaligal na lang daw po sila. So, gumamit ng legal na pamaraan para maayos. Yes, sir. So, let me go back. Una sa lahat, kaya po natin kinukuha kasi mabilisan po itong pagkuha natin ng mga complaint. To summarize, synopsis, fully paid na raw po. Tama? Fully Yes, paid sir, na yes, itong nagrereklamo. Okay. Para maintindihan niyo po, hindi po naming layunin siraan or i-discredit yung isang institusyon. Kaya kung nababanggit po natin, incidental lang po. Tumingin po tayo roon kung paano natin solbahin yung problema. Not to attack, not to castigate, but rather to talk about this, to present so that itong presentation po natin will part of the informational educational way to solve yung sinasabing problema na ginagawa po natin sa nag-iisang pambansang sumbungan, #ibabitag mo. Now, kasama natin ngayon itong nagrereklamo si Rayelinda Datario. Kayo po, tama? Yes po. Okay, ma'am. Ngayon, nasabi na, okay, fully paid na po kayo, tama? Yes po, Okay, Sir so, okay. Ngayon, ano bang problema natin? Bakit fully paid na kayo? Ano bang gusto ninyong ano bang mangyari? Kasi gusto ko lang maintindihan, pabalik-balik kayo. Ano bang hinahanap nyo? Titulo? Or ano ba to? Anong sinasabi na sa'yo? Ang gusto lang po naming mag-asawa, makamit namin yung titulo namin. Okay. Ano daw ang dahilan kung bakit hindi nabibigay sa inyo yung titulo? Ang dahilan po is nasa BIR pa daw po yung aming mga papeles na hindi pa na ibabalik sa kanila hanggang ngayon. Okay. So parang pinaprocess pa ng BIR. Yes, parang po. hindi na to, parang kumbaga, lumalabas yung inyong titulo or pinaka-mother title ng lahat doon siguro ay for whatever reasons, hindi naman ako eksperto pagdating dyan, base sa paliwanag kung susundin natin sa BIR. Tama? Opo. Alright, tama rin yung sinasabi mo, Chris, na sa BIR pa. Alright. Ano pa yung other details na maaring hindi nakalimutan niya na maaring na-miss natin? So, yung papel ay nasa BIR pa? Yes po. Lahat daw po ng papers po nila ay processing pa po sa BIR. Kaya raw po hindi mailabas yung titulo po. Alright, okay. Mrs., naintindihan niyo pa. So, under process pa rin ng BIR. Kung minsan di naman nagkaka-problema, kinakailangan na i-clear sa Bureau of Internal Revenue, sa anumang kadahilanan, hindi natin pwedeng pakialaman yan kasi ang BIR si Department of Finance yan. So, sumusunod lahat ng mga business establishment kung ano man yung patakaran ng BIR dahil yun naman, sinisiguro lang yung mga bagay na dapat, pag inilabas na, wala nang problema. Opo. Baka hindi lang napaliwanag sa inyo ng malinaw, hindi kaya? Hindi po, tuwing pumupunta po Sino kami. Sino kausap nyo? Parehong isang tao lang or baka mga salesperson? Iba-iba pong staff. Okay, iba-ibang staff. Opo. So, iba-ibang staff. Doon mismo sa developer? Sa loob po mismo ng Pro-Friends. Sa loob ng tanggapan. Saan yan? Sa 55 Tinio, Mandaluyong City. Doon mismo sa Mandaluyong. Okay. Opo. Sa corporate office nila. Yes po. Basta, pinakahuling kausap mo, sino? Natatandaan mo bang pangalan? Ang huli pong kausap ko, through customer service.
December 12, 2023, ang sabi, ganun pa rin po, nasa BIR Okay. ang aming... Okay. Pero meron naman kayong Certificate of Full Payment. Tama? Yes po. Hawakan nyo lang yung Certificate of Full Payment na nagpapatunay wala kayong utang. Opo. Kumbaga, hindi nyo na kasalanan yung Certificate of Full Payment. Ayan naman pala, hindi ba? So, okay tayo riyan. Ang sa akin lang, medyo, hindi lang naman sila ang nagkakaproblema kahit ibang developers, mga condominium. Sa ibang mga developer din. Sa anumang kadahilanan, siguro mabagal lang, parang kilo suso yung BIR. Okay po. Kuminsan ako, sa totoo lang, may tampok at may buisit din ako dyan sa BIR. Bakit? Lalong-lalo yung mga magsasaka na parang in-auction yung lupa tapos binili sa iba, medyo nakalusot, yun naman sa antike yun. At pagkatapos kawawi mga magsasaka pumunta rito, iba yun, in-auction sa iyo, hindi. Fully paid kayo. Opo. Pwede mo naman idemanda yung developer kapag hindi mabigay yung title or for whatever reason, sigurado ka naman, di ka naman maluloko dyan. Medyo ang kailangan lang, mag-antay ka lang ng konti. Okay? Yes, Basta cargo ka na namin dito. Hindi ka namin Opo. papabayaan. Ha? Yes, Intindihin po. na lang natin na wala kang kasalanan. Parang nahihirapan lang silang kunin yung titulo. Opo. Pag na-release naman yun, kasi wala ka namang kompromiso, wala kang utang, so okay lang, tuloy mo lang. May nagrarenta ba ron sa apartment mo? Sa ngayon po, wala po. Okay lang. Basta't fully paid ka, di parentahan mo. Opo. Parentahan mo para ako kumita ka. Apartment yan eh. Diba? Basta't importante, wala ka namang utang, wala kang kompromiso, wala kang obligasyon, iyo yan. Antayin lang natin sa PIR. Yes Okay po. na ba sa'yo? Yes po. Sigurado ka? Opo. Iyan lang po Naliwanagan ang ka gusto ba? namin. Ngayon, nakausap ng BITAG staff ang communication head na ayoko nang banggitin ng pangalan kung sino man, para due respect na lang, bibigyan natin sila. Ayon sa kanila, hindi raw siya ito parang pwede makipag-usap sa atin live, subalit nangako sila makikipag-coordinate sila sa iyo. Alright? Kakausapin ka para ma-resolve yung sinasabing concern mo. So, makikipag-directly coordinating with you. Alright? Ito'y sa pagitan mo at yung developer mo. Ako naman, tagapagbigay linaw lang. Opo. Alright? Nakapagbigay linaw ba ako sa'yo, ma'am? Yes po, Sir Ben. Alright. Hindi ka namin pinabayaan. Wala rin naman ako masabi sa developer. Matinong developer din naman yan. Opo. Ang sa atin lang, medyo hindi nila control kasi BIR ang problema. Ha? Hoy! BIR! Ayusin nyo to! Kita mo, Hoy! BIR! Ayusin nyo to! Okay? Wala naman kahit sino kausapin mo rito, hindi mo na dapat kasi payad ka na eh. So, antayin lang natin sa BIR. Opo. Alright? Yes po. Okay ka na? Okay po. Sigurado ka? Opo. Kasama ba ang mister mo dyan? Na-confine po siya. It's okay. Relax ka lang. Basta dito, cargo ka na namin, ha? Yes po. Kapag antay-antay lang tayo rito, pero hindi ka sasabit dito. Alright? Opo. Magbabantay kami, antayin na lang muna natin. Okay ka na rito, okay? Okay po. Alright, sige. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, at tulong po namin. May tatak. Tatak Bitag. Ako po si Ben Tulfo, apelyido ko po Tulfo. Pero ito pong programa na to, ipabitag mo. Susunod. Pobreng nanay nagluluksa sa pagkamatay ng anak. Landlord itinapas ang gamit sa bahay. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Inabuso ka ba? Pinagsamantalahan ka ba? At niloko ka ba? Ito po yung ito'y pinaka-spirito po ng programa po namin, mga boss. Ang ipabitag mo. Ang bagay na kuminsan sa buhay ng tao, pag naglulusa tayo ay sa pagkamatay ng anak, bigyan po natin ng puwang kung sakaling medyo wag po tayong magbunyi o wag po nating pahirapan ng taong nagluluksa. Gamit ba naman sa bahay ng pobreng nanay? Inilabas. Ito po yung sumbong na to. Habang nagluluksa si Judeline sa pagkamatay ng kanyang anak,
ay problemado rin siya sa landlord ng bahay na kanyang nirerentahan. Inilabas kasi ng kanyang landlord ang mga gamit na habang siya'y nasa probinsya at nagluluksa. Malupit to Detalye ng sumbong. Panoorin. Ako humingi ng tulong sa tagpabitag regarding dun sa mga gamit ko na inilabas ng may-ari na hindi ko po agad napuntahan kasi sa Antique po ako, may inasikaso ako dahil namatay yung anak ko. 2016 po, nung nag-start kaming mangupahan sa apartment ni Noel Hernandez, through kausap si Jocelyn Naing na caretaker po. Mahigit 7 taon na po kaming nangungupahan sa apartment ni Noel Hernandez sa halagang 2,200 po isang buwan. December 17, nagulat na lang po ako na yung kalapit pintuan namin, nag-send ng photo sa anak ko na nilabas na may-ari lahat ng mga gamit namin. Nag-text po ako sa isang kalapit pintuan ulit, pero sabi niya ayaw daw makipagnegosasyon ng may-ari sa kanong caretaker, hindi daw namamansin. Mimingi po ako ng tulong, Sir Ben, sana may uwi ko lang po yung mga gamit ko. Kasi pinagbaguran namin yun ng mga anak ko. Tapos mawawala lang bigla kasi basa na po yung iba doon na ulanan na. Yung kalapit pintuan lang doon ang nagtabon. Tapos pinapagalitan pa ng caretaker kasi bakit daw pinagmamalasikitan nila, hindi naman sila kamag-anak. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag ipabitag mo. Diretso na po tayo sa sumbong. Babilisan po itong ating gagawin at ang solusyon po. At diretso tayo sa solusyon. Okay, kasama natin si Judeline Calawod. Magandang umaga sa iyo, Judeline. Anong probinsya mo? Antique po. Okay. Kailan bang ikaw ba'y umuwi ng probinsya nung namatay ang anak mo? Opo, nagbakasyon po ako kasi nung April, sabi niya, Moods, tagal na natin hindi nagkita kasi nung anak pandemic. Anak mo ito nagsabi sa'yo? Opo. Pandemic po, hindi kasi kami nakauwi lahat. Sabi niya, pati yung babae daw. Sabi niya, Moods, may anak na pala. Sabi niya, baka hindi ko na makita. Pinagsikapan ko talagang umuwi, sir. Okay. Tapos, babalik na ako ng June 13. Nangyari, nasaksak naman siya ng kaibigan niya ng June 11. Kaya hindi na po ako nakabalik. Tapos nag-hearing na kami, kaya napinding na din po ako doon. Nag-hearing doon sa Antique? Opo. So, ano nangyari doon sa bahay na, sinong pinag-iwanan mo sa bahay mo? Ano nangyari doon sa bahay? Kasi yung dalawa ko pong anak, pumupunta-punta po doon. Tapos, yung ex pala ng isang anak ko, nakitulog daw po doon. Okay, nakitulog doon sa apartment. Opo. Okay, sige. Ang parang diretso na kita. Anong dahilan kung bakit nilabas ng may-ari ng apartment o tiniupahan mo yung mga gamit mo? Ikaw ba'y nagmintis magbayad o napabayaan mo? Yun nga po yung ano doon. Kasi 5 buwan daw kami hindi nakabayad. Okay, pero hindi po, sir. 2 lang po yung hindi okay, nabayaran. Sige, 5 buwan o 2 buwan. Okay, sige. So, saan ba nilagay mga gamit mo? Sir, inano niya ho dun sa kabilang lote talaga. Yung bakanting lote doon. Pagka sunod na araw, naulanan po lahat yun. Pinagtakpan lang ng tarapal ng kapit-pintuan namin. Parang ang itong kapitbahay mo. Tapos sinabihan pa daw yun ng caretaker na bakit daw siya nagmamalasakit, hindi naman daw namin kamag-anak. Okay, sige, ganito na lang, Jodeline. So, nagmintis ka magbayad ng 2 buwan? Yes, sir. Nakiusap naman po ako, sir, na hintayin lang ako nitong January kasi talagang pupunta ako ng Bita. Gawa nga doon yung is-is ng anak ko. May kaltas, pero wala po palang is-is. Okay, yun sige. talagang pangunahing. Okay, sige. Okay, ganito na lang. Dito naman ako napunta. Okay, sige. Para sa maiksing kwento, napunta na tayo doon sa SSS. Okay. Lagay muna natin yung SSS. Ang mga gamit mo ay nilabas ng amo mo habang ikay nagluluksa sa probinsya, sa Antique. Kaya umalis ka ng... Anong buwan ka umalis papuntang Antique? April po. Tapos, anong buwan ka nakabalik ng Maynila? Wala po. Nanghiram lang po talaga ako. Anong buwan kang dumating dito? Kailan ka lang... po. Nung Friday. Nung Friday, itong Enero. Yes po. So, simula ng Abril
hindi ka na nakauwi, paano mo nabayaran yung Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, October, Nobyembre? Nagbayad po ako nung pinagamit ko po yung yung dalawang Okay, sige. yung advance Sige, sa advance deposit. mo, ginamit Tapos mo. pinadalhan ko po ng 4-4 ulit yung may-ari. Yung may-ari ang kumuha, pero hindi siya nag-issue ng resibo. Tapos November... Sige, sandali muna. Gusto ko lang muna. So, wag mo muna akong wag ka muna magkwento sa akin kung ano. Kasi matagal ka nawala. At dahil matagal ka nawala, baka inisip na may-ari, hindi ka na babalik. Tapos may pumasok pa sa apartment mo yung ex ng anak mo. So, dahil yung ex ng anak mo pumasok doon, baka ikinabuisit na may-ari. Sinumbong ng caretaker. So, sandali muna. Posible ito yung nangyari. So, ngayon, ang ginawa ng may-ari, dahil simula ng Abril, sabi mo, matagal ka nang nawala, kung nakikipag-usap ka sa may-ari, well and good. Pero ang dahilan, kailan inilabas na may-ari yung mga gamit mo? Tulad ng makikita natin dito. Okay, mga gamit, patingin ng mga gamit nga dito. Pakita natin ang mga gamit. Hindi mukha ako, hindi ako gamit. Host ako. Ang mga gamit na yan. So, yan ang mga gamit mo, inilabas lang sa garasa. Yan lang, mga okay. So, yan ang mga gamit mo. Ano ba yung mga gamit mo yan? Puro karton? Ano yan? Nilagay na po niya yan sa budget. Kaya nga, ano ba yung mga gamit mo ron? Appliances? Ano mga karton lang? Yung yung mga damit po namin, yung mga tulugan, yung mga electric pan. Okay. So, kumusta naman yung mga electric pan tulugan Wala mo? po, hindi ko na po makita. Saan napunta? Hindi ko alam. Okay. Sana wala sa lote na may-ari? Doon po kasi niya nilabas yun sa kabilang bakanting lote. Sa bakanting lote. So, tanong ko lang sa iyo, anong sinabi ni Jocelyn na caretaker? Kasi ganito po yun, sir. Hindi, ano sinabi sa iyo ni Jocelyn? Wag nang okay, pinalabas na may-ari, nilagay na may-ari sa labas. Tawagin nga natin si Jocelyn Naing. Ako lang, pasensya ka na kung ako diretso, para ma-solve na natin. Ako kasi gusto ko solusyon para malaman. Pag magkakwentuhan tayo napakahaba, wala naman mangyayari kasi pag dandulo, susolusyonin ko rin naman. So, diretso na tayo sa solusyon para wala na maraming sige. Tawagan si Jocelyn, parinig ng Ito naman, parang ngiwi ng hindi ngiti, ngiwi ito ngiwi ng sawi. Iba yung ngiti ng tagumpay. Ito, ngiwi ng mga... Pwede ka naman, hindi naman pwedeng gumuwi yung matagumpay. Ang tagumpay, ngiti. Pag ngiwi ng... diba? Hindi natin matawagan. Okay, ganito. Tawagan natin ang barangay, kung hindi, tawagan natin. Ikaw ba'y nagreklamo sa barangay? Pumunta po ako doon. Ano sinabi ng barangay? Saturday. Ano sinabi ng barangay? Yun pala, nag-away pala yung magkapatid. Kaya nagkaroon Okay, sandali. Hindi. Okay. Anong sinabi ng barangay? Wala akong pakialam sa kapatid ng barangay. Kasi kung ang barangay nag-away... yung dalawa kong anak na nandun. Nag-away sino? Si barangay? Hindi po. Okay, ang labo ng kwento mo. Okay, layusin natin. Mrs., kapos na tayo sa oras. Solusyon ako, tama ng kwento. Okay, sige. Anong gusto mo matulong ko sa'yo? Sige nga, diretso. May uwi ko lang po yung mga gamit ko, Nasaan ang mga gamit mo? Di ba sa labas? Andun, ganito po, pumunta ako nung Sabado. Okay, nasaan ngayon ang gamit mo? Ipinasok sa loob. Sa loob tapos maniningil pala yung may-ari ng pa ulit. Ipinasok sa loob nino? Ng bahay po namin ulit. O pinasok sa loob ng bahay mo? Okay. O sige, tawagan si Kapitan, ang gulo. Inilabas, tapos nang dumating ka na, ipinasok ulit. Pagka 6 ulit, gustong ilabas kasi yung kabila lilipat dahil barado yung mga CR doon. Okay, ang daming kwento nito. Marami pong problema yung apartment na yan. Kaya napangingiwi yung ang caretaker, sobrang lito. Sa linya ng telepono si Cap Dante Aquino, magandang umaga o bago magtatanghali. Magandang Cap Dante Aquino. Good morning. Yes, sir. Okay. Yes, sir, Ben. Kumusta po kayo, Cap? Happy New Year, belated. Happy New Year din po. Cap, kami po ilalapit lamang sa iyo dahil simpleng tao lang pong lumapit sa amin, si Jodeline. Siguro, baka masilip po natin, Cap, yung kanyang gamit daw kasi inilabas ng apartment owner. Inilabas nung siya'y nagluluksa doon po sa Antique. Tapos nung bumalik siya kamakailan,
ibinalik naman daw sa loob ng bahay. So, ito ba'y nakaabot sa inyo, Kap? Pumunta bang itong si Jodeline sa inyo? Yes, sir. Inano po na aming kagawad po ng Committee ng System Order. Nakapag-ugnayan nga daw po yung si Ate Jodeline na tignan daw po yung gamit nila doon. Sa barangay Ulay Subdivision po. Ngayon, sabi po sa akin ng kagawad ko, sabi daw po ng reporter doon na wala naman daw pong ginawa yung may-ari ng inabas pulong namin. Yung anak daw po naglabas doon sa may pinaka-duluho ng paupahan nila. Okay. Kap, baka sakaling pwede natin masamahan na lang si Jodeline, makuha lang yung mga gamit niya, aalis na siya. Parang ganun lang siguro ang gusto nila, Kap, makuha lang yung gamit. Gusto mo na makuha gamit mo, makauwi? Wala nga din naman akong pamasahe pa uwi, sir. Okay, tsaka na muna pamasahe. Gusto lang makuha yung mga gamit para pang-uwi daw, Kap, kung sa kinakailangan. Baka sakaling, Kap, kung makiusap, Kap, baka pwede makiusap, Kap, baka dalhin na lang sa inyong barangay, doon na lang muna itabi ang gamit niya, kung hindi naman siguro karamihan to sa medyo wag nang mabasa, para makuha, maiuwi niya, Kap, ha? Yes, sir. Yes, sir. Ay, Kap, maraming salamat. Ngayon pa lang, kami nagpapasalamat. Public service itong ginagawa mo sa amin, Kap, ha? Yes, sir. Salamat din po, sir. Malaking Okay, Kap. Mabuhay po kayo, Kap. Again, thank you so much, ha? Thank you po, sir. Okay, so ganito na lang. Gusto natin siguro makuha muna kung sakaling walang kompromiso, tapos makuha yung gamit mo, ilipat po na sa barangay. Hindi naman siguro karamihan yan. Tsaka muna natin pag-iisipan na lang para maalis na lang kasi pumunta ka rito. O, ngayon, yung caretaker mo, patingin yung caretaker mo. Ba't ka tatatawa? Mukha ni caretaker. Mambira. Hindi ko maintindihan kung umingiti ito, wala bang ipin to o kaya ang umingiwi. Jocelyn. Baka sakaling pwede kang tumawag to. Tulungan mo naman, kinatawagan ka namin, hindi ka namin makontak. Kung wag na natin gambalain kasi baka mamaya ay ginagawa pang pustiso. Kaya medyo nakangiwi yung ngiti. Pag medyo labas ang ipin, tagumpay yun. Okay? Okay ba sa'yo? Ngayon, nakatawa ka na. Usap tayo sa baba, ha? Importante, kanina umiiyak ka. Hindi, sir. Kasi was out talaga kami nung pain, sir. Okay na lang. Ay, relax. Tapos ganun ulit yung nangyari sa mga gamit ko. Okay. Ano bang gamit mo? Wala, sir. Kasi... Ano yung mga gamit mo? Mga refrigerator, washing machine? Wala po, nauna na po yung mga ref okay. doon. So, ano itong mga naiwan? Karton-karton lang? Yung mga damit po na... Wala talaga kaming gamit, sir, nung nagpain. Anong din yung sandali? Wala mga damit, sir. Damit? Mga sapatos, yung mga ko. Okay. Kasi yung mga tao kasi sa amin, kawawa naman yung mga anak. So pamimigay mo yung sapatos mo? Oo, minsan hinihiram nila kasi doon. Kaya unti-unti, pag dumadaan ako ng mga ukay-ukay, binibili ko. Gusto mong bigyan kita ng mga sapatos, damit? Sige po. Parang karton, iuwi mo na lang doon. Wala po talagang na doon. Hindi ko na magamit yung mga damit doon. Kasi mababaho na po yun. Baka mamaya magselo sila James at saka yung mga designer pa naman mga Sige po, sir. Kalangalan ko po. Yung mga luma mo, bigay mo kay James. Ano po, yung mga butas na So, mga butas. Okay. Gusto mong ganun? Sapatos. Paano magkakasyang, ikaw susuot yung scene doon? Yung mga anak ko, saka yung mga kapitbahay namin. Huwag naman kapitbahay mo, bihira ka, binibigyan na kita. Binibigyan na kita, pamimigay mo, huwag na lang. Kung ganyan, tuwang-tuwa yung bunso ko po noon, sir, nag-aaral. Kung ganyan na lang pala, mamimigay mo, Raul at saka James, Jack and Poy muna kayong dalan. Kung sige naman nanalo. Kung ganyan. Ha? Ito mo si James, yung isang sapatos, ginawang telepono. Anyway, kaya kita kinakausap to chill. Relax ka lang. Huwag ka masyadong
Kumusta naman si Mister? Nasa bahay lang ninyo. No, PWD din po kasi yung asawa ko. Anong ginagawa ng Mister mo? Sa palayan lang po namin. Palayan? Kaya nga hindi ako nakabayad nung... Opo, kasi kailangan na naming magpasabog ng ano. Kaya hindi ko finol yung bayad dun sa apartment. Inutang ko lang din dun sa microfinance na weekly kung binabayaran hanggang ngayon. Gusto mo manawagan kay Tul Rafi tsaka kay Tul Erwin? Hindi na po, sapat na po kayo. Makauwi lang po yung mga gamit ko. Ako kasi, wala akong ganun. Pwede lang kitang kahit na paano, mag-usap na lang tayo. Baka mamaya nakatingin itong mga amuyong tatlo. Si James, si Raul, pati kasi sumama pa itong Christian na to. Nakaamoy na merong mukhang may pinag-uusapang pamimigay. Okay. May sasabihin ka pa. Ano ba naman to? Ang buhay ay iyak ngiti. Wala naman po akong ano. Iyak ngiti, pero wala kang ngiwi. Meron po. Yung pagmamahal nyo sa aming mahihirap. Relax ka lang. Usap na lang tayo sa baba, ha? Opo, sir. Baka kasi sabihin ng iba, alam mo na, ayoko nang makarinig pa ng ibang bagay. Mas magandang, usap na lang tayo sa baba, ha? Opo, sir. Kita mo mga dalawang mga marites, si James tsaka si Christian. Seryoso po yung isa. Gusto lang alamin kung ano ibibigay ko sa iyo. Kita mo? Para mga ate, mga tainga, gumaganyan, no? Ito po, ang nag-iisang pambansang sumbungan, higit sa sumbungan. Kami po ay nag-iimbestiga anumang reklamo, binibigyan solusyon at aksyon. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Iba po yung tatak po namin pagdating sa pagtulong. Kami po ay nagsiservisyo. Iba pong klase, hindi pang politiko. Ay may tatak po, tatak bitag. Tatak Ben Tulfo. Ito pong tatak, hashtag ibabitag mo.